ang unang pinapakain natin, ang ating mga anak. Bagay yung pastor, ang kanyang unang pinapakain, ipakain sa kanya ng tama, sa kanyang, sa kanyang ubasan. Kasi dito, sa pinakamababa, binabalaanan niya lahat ng kanyang mga tinuturuan na mag-ingat. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Parisiyo, no? Mga eskriba, no? The doctrines of the commandments of men, yun ang sinusunod nila. Hindi commandments ng Diyos. Amen? Yun ang suffering. Ngayon, kung hindi natin nagagawa, pakainin natin, bigyan natin sila ng comfort, bigyan natin ng instruction ng ating mga anak. Magliliwaliw yan, nasa labas sila. Kung saan sila mapunta, hindi natin mahagilap. Darating sila, may mga bukol na, no? May mga pasa na, at may mga sira na. Yon. Sino ang maghihirap? Kaya hindi nagpagaling, sabi ng Diyos. Hindi kayang pagalingin. Hindi nila kayang pagalingin sapagkat hindi sila nagpapakain. Hindi sila pupunta doon sa mga nahihina. Bago sinayaan pa nila na patuloy na manghina. Okay? Sa 34, balikan ko lang. Kanina. Kaya sinabi ng Diyos sa kanila, hindi man lang sila, nandiyan sila sa tahanan nila. Bakit hindi sila kahit may mga karamdaman hindi kayang pagalingin? No? Nasaan ang iyong pananampalataya? Sa verse 34, sabi niya, ang karamdaman hindi nila kayang paalisin. Hindi nila kayang pagalingin. Kahit yung may mga sigana, hindi nila kayang ayusin. Neither have you brought again that which was driven away. Hindi nila kayang pabalikin. Bakit? Sarili lang nila ang pinapakain. Neither have you sought that which was lost. Mga nawalay. Hindi nila kayang puntahan. Bakit? Wala silang patunay. Hindi nila kayang puntahan dahil hindi sila nagpatunay sa sarili nila. Hindi nila tinuruan. No? Umasa lang sila doon sa pinapakain ng pastor. No? Kaya hindi tayo ganun. Para magkaroon tayo para mawala sa atin yung suffering. No? Facing reality. Sabi ng Diyos, utos mismo niya, napakanin ninyo ang iyong mga tupa. No? Sabi ng Diyos kay Pedro, mahalo ba ako? Higit dito sa ginawa ko? Sa pangalang utos, hindi niya sinabi na higit dito. Kasi alam ni Pedro na hindi niya kayang gawin yun. Hindi niya kayang ibigay yung sarili niya sa Panginoon. Ibig sabihin, si Pedro, nagkukumpi siya, mahal kita Panginoon. Pero talastas ng Diyos, sabi niya, di confess. Sabi niya, nagpupuri ka sa aking harapan mismo. Believers ito, sa Mateo. No? Mateo City, Mateo City natin ito. They confess their lips. O sa 15, they confess their lips, but their heart is far from me. No? They worship me, sabi niya, sila ay sa Mateo 5 ata yun. Sila ay 15:8. Ayan. These people go at night unto me with their mouth and honor it with me with their lips, but their heart is far from me. Realidad yan sa ating lahat. No? Tayo na rin sabi na, mahal kita Panginoon. No? Pero ang kanilang puso nasaan? No? Nasa labas. Ang puso nila wala sa salita ng Panginoon. Kasi kung iniibig mo ang Panginoon, dapat tutuparin mo ang kanyang utos. Ibigin mo ang iyong ama at ina. No? Ibigin mo ang iyong ama at ina. Pero kung may pagsuway tayo dyan, mga kapatid, yan ay panawagan. Pag may pagsuway tayo dyan, makakaranas tayo ng suffering sa consequence sa buhay natin. Pag nagkaroon tayo ng disobedience, no? Maging masunurin kayo. Kaya sa Mateo 15, sabi niya, Mateo 4, alisin ninyo ang mga bagay, yung evil thoughts, no? Ang evil thoughts pala ay nagmumula sa puso, no?
Yung pagka-murderer natin, hindi ka lang pumatay. Kundi pumuot ka na sa iyong kapatid. Isa ka nang pumapatay sa ating, sa kapatid natin. Kaya alisin natin mga kapatid. Magpakatotoo tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Huwag tayong mapagkunwari sa harap ng Panginoon. Sapagkat sa lastas ng Panginoon ang nilalaman ng bawat puso sa atin. Sabi niya, the people lumalapit sa ating mga tao na to. Hindi tao ito sa labas. No? Kasi lumalapit ito sa Diyos. Sabi niya, lumalapit sa akin. At nagsasabi ng kanilang mga bibig, sumusunod kami sa iyo sa magitan ng mga bibig, mga labi. Pero ang kanilang puso, napakalayo, 100 kilometers. 100 kilometers. Napakalayo, pero yan, dapat may tali para hilahin ka pa. No? Kaya dumating si Kristo para alisin ka dyan mga kapatid. Para ang iyong tali, gabos ka ba ng sanlibutan, alisin ka dyan. Darating sa iyong Espiritu, pag Espiritu Santo ng Diyos, si Kristo papasok sa iyo. Sa Revelation, kakatag sa iyo. Hello! I-open ang iyong mga puso. Pag dumating ang salita, huwag niyong magpapamatigasin ang puso. Papasok si Kristo sa kailahiman ng inyong mga puso. Puso ang tinutukoy dito. No? Para kalagin. No? Kung ikaw nanghihina, darating si Kristo para ikay palakasin. Ang Espiritu ng Diyos, darating sa iyo para i-comfort ka. No? Alisin ka doon sa suffering at sa consequence. At i-comfort ka doon sa bosom of Abraham. Nasa paradise ka. Hallelujah. Dito umiiyak. No? Gusto mo bang laging umiiyak hanggang wakas? No? Hanggang sa pagdating ni Kristo sa ikalawang pagdating, umiiyak ka pa rin sa harapan ng Diyos? O ikaw ngayon din, sasabihin mo na, Lord, kahit dumating yung suffering at sa consequence sa akin, magpupuri ako sa iyo at susunod pa rin ako sa iyo. Amen? Yan, palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tapos na yung 15 minutes. At, Barbalong, naikanta ba tayo? Minutes. Okay mga kapatid, tayo lahat ay maaksi tayo.